Okay, ayan. Andito ngayon tayo sa deck. Magandang araw. Nasa 60s siya. High 60s, kaya naka-t-shirt lang tayo. O, tignan yung t-shirt ko. Yan. So, naka-t-shirt lang tayo. Anyway, mapapanood nyo ngayon kung ano yung mga ginawa ko. Una, pumunta ako sa Filipino store. Thinking na may open yung store. Hindi pala open. I forgot na pag Monday, sarado ang mga or yung Filipino store na yon sa Fiesta, Filipino store. Malapit lang dito sa bahay, mga 7 minutes drive. So, ang second na pinuntahan natin is pumunta tayo sa Home Depot, which namili ako ng mga, makikita nyo sa the video, makikita nyo kung mga pinagpilian ko, makikita yung mga plantita-plantito sa Pilipinas at ang taga dito or taga ibang bansa aside from the Philippines, pag uwi nyo, ma-appreciate nyo yung mga prices ng mga halaman sa Pilipinas. Dati kong binabaliwala yung mga yun kasi simple lang naman ang gusto ko sa loob ng bahay. Yung Christmas cactus, anthurium, bonsai, yung mga yun lang ang mga halaman ko sa loob ng bahay. Hindi rin ako pwedeng maglagay ng napakaraming halaman kasi magiging forest look yung itsura niya. So, kung nasaan lang yung area na may araw, doon lang ako naglalagay talaga ng mga halaman ko indoor. So, pag outdoor naman, of course, kagaya ng mga lilies, tumutubo lang siya pag spring, mga ganon ng mga nakatanim. Azalea is evergreen. Mamumulaklak yan ng spring. Limited ang pwedeng itanim dito. Hindi kagaya niyo po dyan sa West Coast, sa California, kahit pa sa Florida, magandang magtanim, mga gumamela, pwede nyo itanim, mga bougainvillea, pwede nyo itanim sa labas, and you'll be fine. Unlike us dito sa East Coast na limited ang mga pwede namin itanim. So, na-amaze ako kasi yung gustong-gusto kong halaman sa Pilipinas, na for some reason, hindi pa ako nakakabili, pero meron yung kapatid ko, ang ganda-ganda talaga. And then, nakita ko doon sa store, sa Home Depot, the price is, hindi pa siya, kukunti lang yung dahon niya, parang 5 yata, 6 lang. And the price was for $94.98. Anyways, so, namili tayo. Maganda kasi nga mamili at this time ng mga seeds kasi mga bagong labas pagpa-spring na naglalabas na ng store ng mga bagong seeds, kaya bumili tayo dahil gusto ko tong mga to na itanim sa Pilipinas. At yung iba iniisip ko na magtanim dito, pero depende kung ano ang magiging anong sasabihin sa akin ng neurologist. Kung mag-i-stay ako dito, kung sasabihin ng neurologist na I have to be here, then I have to be here. So, magtatanim ako. Pero kung if I can leave the country, and then doon na lang ako sa Pilipinas magtatanim. So, bumili tayo ng cilantro. This cost like $2.49. Habanero. Walang habanero sa Pilipinas. Ay yung mga mahilig ng maanghang dyan. Maganda ang habanero kasi sa mga nagluluto, may distinct flavor siya, yung pagkaanghang niya, plus with the distinct flavor na masarap gamitin pag nag-i-stew ka sa mga stew. So, bumili tayo ng rosemary, ng thyme, ng dill. Gawa din tayo doon ng herb garden natin. So, pumili ako ng 2 na yellow, na habanero pepper. Bumili ako ng ganito, bulaklak. Mixed flowers. Another mixed flowers. Mixed colors kaleidoscope. Okay. Alam niyo po ang maganda sa ito,
I would advise na pag mahilig kayo sa mga bulaklak, um, i-ano nyo lang po to spread nyo lang ito sa lupa, tapos lagyan nyo lang ng konting lupa sa ibabaw, and make sure na hindi kakaykayin ng manok. Dilig-diligan nyo yan. Almost 100% ang germination ng mga ito, at tutubo lahat, basta hindi sisirain ng manok. Ang ganda-ganda. It's like, wala pang 2 months, kita mo na yung mga pagbubulaklak ng mga zinnia, ng mga marigold, kasi ito nga yung mix ang tinanim ko. So, ang dami-daming iba't ibang flowers doon sa likod ng bahay na nag-survive mula sa kinalaykay ng manok. But now I know already how to handle those manok. And ang ganda. Kaya yung mga mahilig sa mga bulaklak dyan, bili kayo nito. Marami siguro ito sa Pilipinas, kaya lang, ang ganda kasi nitong mix So, naka-ready na yan. 100% germination po yan. Bumili din tayo ng, ito wala sa Pilipinas to, yellow pear na tomato. And, gusto ko rin itong dalhin sa Pilipinas kasi ito yung Blue Lake bush na green beans. Kasi sa atin, ang mga ganito sa Pilipinas is yung mga kinakailangan mong ilalagay sa bagging. And pabaging sa yung mga ganito sa Pilipinas. And this one is bush lang siya. So you don't need to put a stake. Bush lang siya. Tapos marami siyang mamunga. And then, very heat tolerant itong Blue Lake bush green na to na klase ng beans. So, ito dadalhin ko sa Pilipinas. Bumili ata ako ng 2 nito. Probably before na uwi ako, bibili pa ako. And then, bumili din ako ng Cherokee purple na tomatoes. Ayan. Malalaki po to. Nagtanim na po ako dito sa garden ko. Yung Blue Lake. I mean, Cherokee purple na to. Purplish yung kulay ng what do you call this one, ng kamatis, and these are organic. These are hindi mga GMO tomato, these are non-GMO seedlings. So, seeds. Yung mga yan po ang ginawa natin ngayong araw na to. And of course, pagdating natin galing sa mga pinuntahan natin, naglinis tayo ng 12 minutes sa garden, nagbunot tayo ng mga damo. So, ayun. At the weather is very nice today. Maraming salamat sa inyo na laging nakasubaybay, nanonood. Well, some of you gusto yung mahaba-haba ang ating video. So, haba-haba natin ang video natin. At yung iba naman, kung wala naman kayong gagawin, paki-play na lang po ang ating video para hindi po na-skip ang ads. At nang sa ganun is kikita po ang ating maliit na channel. Please don't forget to share and like and leave comments, kahit pa po negative comment yan, as long as, again, everybody's entitled, I keep repeating this, everybody's entitled to their own opinion. Maaring hindi parehas ang ating mga opinion, but that doesn't mean to say na magbastusan tayo. You know what I mean? You can present your opinion in a respectful way, and I accept that. Like, some of you have different opinions to my opinion, but that doesn't mean to say na I'm not gonna like you anymore or magiging negative na ako towards you. No, it's not that. I really, that's the truth. Magkakaiba tayo, kahit pa nga twins, magkaiba pa rin ng pananaw yan, magkaiba pa rin ng opinion yan. Yun lang is we just really have to respect each other at the end of the day. Magkababayan tayo at wala dapat ang naghihilahan pababa kung hindi sama-sama tayo, lalo na tayo ng mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Ayun po, kaya ito po ang ating video for today, and thank you for always watching my videos. Thank you po. I'll see you again tomorrow. Bye-bye. I forgot it's Monday. Na pag Monday pala close. I totally forgot. Siyempre, ilang buwan ba naman akong wala dito. So, we can check it out today. Kung meron silang, what do you call this? Kung meron silang mga bagoong o kaya alamang. So,
Let's do my second list to do today. Pupunta tayo sa Home Depot at titingin ng mga pwede nang itanim doon ng mga seeds ng mga wildflowers para sa garden. So, ayan, andito na po tayo sa Home Depot. Punta ko dito sa mas malapit sa bahay ko, like 8 minutes. Merong mas malapit sa bahay, like around 4 or 5 minutes. Pero mas gusto ko dito, mas less ang traffic, human traffic and mga sasakyan. Kaya let's go and see what they have. Open na yung garden center ng Home Depot, kaya tignan natin. Yes. Magalaw, kasi naglalakad po tayo at wala tayong dalang stick. Yung stick ko, naiwan ko sa Pilipinas. Kala ko meron ako dito sa bahay. Hindi ko makita kung nasaan. So, I'll try na hindi maging magalaw. Malamig pa kasi dito sa East Coast. So, mga ganito lang ang mga nakadisplay na mga tanim, mga pang ano to pwedeng mga panglamig. So, wala pa sila talaga yung mga kasi hihintay mo pa yung last frost date saka ka pwedeng magtanim-tanim ng mga gulay, ng mga tropicals. Kaya ang mga nakikita mo lang dito is ito pa lang. Punta tayo doon sa garden center mismo. Tignan ko lang kung may mga buto na silang nakadisplay, mga seeds. Kasi kung pag ano kasi tinatanggal nila So let's see what they have. Ay, sa mga plantita sa Pilipinas, meron din palang, ito hindi ko kasi pinapansin noon, yung prayer plant na tinatawag nila, ganda-ganda yung ito, isang paso na ganyan is $20. Nandito sa loob tong mga to kasi pang indoor tong mga to dito. Pero, hindi na ako magtatanim sa bahay kasi kung pupunta ako ng Pilipinas, wala. Mamamatay lang. So, tignan natin yung mga kaya yung mga to. Yan. Mga tropical. Sa Pilipinas, marami tayo nito pero hanggang dito naman, pang indoor lang to mga to. Pang indoor. Oh, ang cute nito. Wala akong makikita ganito doon. Ganda. $12. Ganda Parang the same family ng ganito. Ang pangalan ng halaman na to? Ano? Wala, nilagay lang nila foliage. Yan. Pero pang indoor lang talaga yung mga yan. So, mga mahal sa Pilipinas. Mga orchids. Pero, let's see. $15 ito. Mas mahal pa rin dito. Yeah. Lahat mga pang indoor. Ito, mahal-mahal nito sa Pilipinas, Hindi ko alam kung anong tawag nila doon. Hindi kasi ako plantita ng mga halaman. More ako ng vegetables. Let's see. What? Magkano to? Oh, shoot. No, are you kidding me? $94.98? Ito? Look. Siguro pag ganito sa Pilipinas, mabibili mo ng 300. Mahal na yun. Pagpare mo ng 500, pero $94? I'm not kidding, guys. Here it is. 94 US dollars. Whoa. Tingnan mo, $20 ang mga to. Hindi nila diniligan.
Ay, punta tayo sa mga seeds. Ito maganda to, na pang ground. Alam ko makakauwi ako nito sa Pilipinas. I'll try to bring this home. Okay. So, ito yung sinasabi ko. Ayan mga seeds. Ito na lang. I-spread mo lang yan. Tutubo na. Kasi yung inuwi ko sa Pilipinas na ganito, ang ganda-ganda. Yung mga nabuhay kasi maraming mga kinain ng manok. Kinaykay pala. So, magtingin tayo. Yung ano mo lang, isasabog mo lang. Mga ganito. Mga ganito. Yan. Ganito mabibilhan natin. Yung mga isasabog mo lang yan. Tapos, bahala na siyang kasi good for hanggang spring lang siya. Pag dito sa Amerika. Okay. Kakano ba to? How much? Parang walang price. Maganda kasi pag magtanim ka rin ng ganito, malapit sa my vegetable garden mo, para pupunta ang mga butterfly and hummingbirds. Para magiging bountiful ang ang what you call this, ang mo, harvest mo. Yung mga to, bibili natin to. Bili tayo ng dill. Pang pang uwi sa Pilipinas. I-try natin magtanim ng dill doon. Ito mga to, tanim natin sa Pilipinas. I will go with rosemary. Ito mga gusto kong bilhin. Habanero. Walang habanero sa Pilipinas. So, bibili tayo ng habanero. Tatanim natin. Try natin to. Para I think maliliit ito. Magtanim ng beans dito. So, magbo-voice over na lang. This one looks nice too. They also have aglonema, $20.
Yan na to, $20. Ito, dami na akong mga tanim nito sa Pilipinas. $20 din yan. Itong prayer plant na to. $20. Yan. Kaya pag mamimili kayo sa Pilipinas, i-appreciate nyo na lang yung mga prices. Kasi tignan nyo dito. Pag i-compare mo. Dami ko na mga peace lily. Kita nyo, oh, it's so nice to drive around today. The weather is very nice. Nasa mga 60s po tayo. We are now in the front of my house. Ayan, hindi ko magamit ang kotse ko. Kaya, yung kotse na lang ng asawa kong ginamit ko today. To just drive around. Punta tayo sa sa Filipino store na sarado. This is my house right here. Yeah. Sarado. And then, we went to Home Depot na ang gagawin ko, hindi ko napansin may music. So, i-voice over. That's the main entrance right there. Okay. Andito na lang tayo sa garahe. Garahe na naging, ano na, ang tawag nito? Ayan o. What do you call this? Parang naging, what do you call this? Lagayan na ng kung mga ano-ano.